Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Gusto ko lang itapik ngayon guys yung tungkol sa pagkakaroon ng mga simptomas. Nakakaibang mga simptomas kumpara doon sa mga simptomas na naranasan ko bilang isang mga may anxiety noong unang taon ko ng anxiety. Ito guys, kung ikukumpara ko yung karanasan ko noon, medyo malala talaga yung unang taon ng anxiety. Pero ang nakakapagtaka guys, minsan, sa haba ng panahon na nilakbay ko rin sa pagkakaroon ng anxiety symptoms, bakit minsan may mga simptomas na mga bagong simptomas na hindi ko naranasan noon? Isa sa mga ito guys, yung pagkakaroon ko ng sobrang init ng pakiramdam ng dibdib. Kasabay nun guys, yung pagkakaroon ko ng panic attack. Pero kasi noon guys, nung unang naranasan ko ang panic attack noon, walang init akong naramdaman sa dibdib ko. Yung naranasan ko nung kamakailan lang guys, sobrang init talaga ng dibdib. Which is, para sa akin noon, parang nagtataka ako, parang hindi siya kasama noon sa mga naranasan ko. So, ang nakaka-confuse minsan guys ang anxiety kasi meron tayong mga simptomas noon, yung unang atake sa atin ng anxiety. Pag umatake ulit yung anxiety, bakit nagkakaroon ng panibagong simptomas? Yun yung nakaka-confuse minsan guys sa mga taong may anxiety kasi merong bagong simptomas na hindi mo pa naranasan noon. So, yung mga, halimbawa yung pagkakahilo, pagkakaroon ng panic attack, naranasan ko na yun dati. Pero yung nakakapagtaka sa akin guys, yung biglang uminit yung dibdib ko ng matinding-matindi. Kasabay nun yung pamamanhid ng kamay ko, yung talukap ng mata ko nun, gumagalaw siya talaga, nanginginig yung paa ko, which is part yun ng panic attack. Pero yung pag-init guys ng dibdib na naranasan ko, yung sobrang tinding init, yun yung nagpapanik talaga ako noon. Yun yung natakot, sobrang takot ko noon. Kasi, nung unang karanasan ko ng anxiety guys, hindi ko naramdaman yun. Meron yung umiinit yung katawan ko, pero hindi ko naramdaman guys yung sobrang init ng dibdib ko noon. Yung karamdamang yun guys na naranasan ko, yun yung parang sobrang atake sa akin ng nervyos. Na-nervyos ako kasi ang anxiety kasi guys, nakaka-nervyos siya pagka yung unang naranasan mo noon na simptomas, tapos nung aatake ulit yung simptomas niya, may bago. So, karamihan sa atin guys, sa totoo lang, karamihan sa mga may anxiety, nakakakaba kahit medyo matagal ka na-experience mo na yung anxiety. Medyo nakakakaba talaga. Sobrang kaba talaga. Kasi nakaka-confuse yung bagong simptomas na nararamdaman ng isang may anxiety. So kung kayo man guys ay nakakaranas ng mga bagong simptomas, make it sure guys na meron din kayong follow-up check-up sa doktor. At the same time, kailangan ma-manage pa rin natin yung pagkakaroon ng parang concentration na meron tayong anxiety. Kasi pag nauuna yung takot, lalong lalabas yung anxiety symptoms na iba pang anxiety symptoms. Kasi sa akin guys, ang karanasan ko talaga, kahit hindi ka anxious o anxious ka, kahit hindi ka stress or stress ka, nagkakaroon ka talaga ng mga simptomas na bago or simptomas na dati mo nang naramdaman. Ganun kasi ang atake ng anxiety guys. Minsan ang anxiety guys, kakalma ka lang, okay ka na. Pero may atake ang anxiety guys na bigla-bigla siyang susulpot, tapos may bagong simptomas. Kaya para sa akin guys, sinishare ko talaga ito sa inyo para hindi kayo ma-confuse. Kasi ang dami guys na mga bagong simptomas na dumating sa akin. Isa yun yung pag-init ng dibdib ko noon. Parang naging bagong simptomas sa akin yun noon. Kaya that time actually sa totoo lang na emergency ako noon kasi nagpunta ko ng hospital, akala ko kung ano na yun. Sa sobrang kaba ko, sa sobrang takot ko, medyo tumaas yung blood pressure ko, and then after siguro mga 2 hours, kumalma na ako.
Yun yung natakot ako kasi sa sobrang init ng dibdib ko, guys. Sobrang init niya. Tapos kasabay nun ang panic attack, yung nanginginig talaga ako. Yun yung kumbaga, na-confuse ako dati. So, kung kayo man guys nakakaranas ng mga ganong mga bagong simptomas, guys, kapit lang kayo kasi sa sobrang intense nung sintomas para sa inyo, para sa atin, nagkakaroon lalo tayo ng mga panic attack. Yung mga karanasan ko, guys, kagaya ng mga pananakit ng ulo, pagkakahilo, pati tinnitus, guys, or pag-ugong sa tenga, naranasan ko yan. Pero yung atake kasi sa akin ng bagong simptomas, nakakatakot talaga. Yun yung nakakatakot. Yung iba yung nauulit-ulit or umuulit-ulit yung mga simptomas natin. At least alam na natin kung anxiety yun or hindi. Pero yung bagong simptomas na darating sa'yo, yun yung medyo nakakatakot, guys. Which is sa akin, accepted ko yun, ina-admit ko talaga yun na nagkaroon ako ng matinding takot talaga. So, kung kayo man, guys, nakakaranas ng mga bagong simptomas, kailangan, guys, kumapit lang kayo, huwag kayong give up sa kung ano man yung naranasan nating anxiety symptoms sa ngayon at sa mga nakaraan nating mga pagsubok. Kailangan tumayo pa rin tayo at lumaban para sa pag-recover natin ng anxiety. So, manalig lang kayo, guys. Importante, guys, magdasal. Pero importante mamalis natin yung ating mga simptomas bago man yan or mga dati mo ng simptomas. So, be careful, guys, sa pagkakaroon ninyo ng mga bagong simptomas. Be careful na magkaroon kayo ng yung negative na pananaw doon sa mga bagong simptomas. So, still, guys, kumapit at stay positive pa rin kahit na anong nangyari o kahit na anong nangyari noon. Okay? And I'll see you in my next video. Bye!